Kamusta mga kaibigan? Ito naman ako, namimitas ng dahon ng ampalaya. May ilan na kaming pwede nang putihin, pwede nang maputi na mga ampalaya. Iba-iba ang hugis nila, may bilog, may maliit, may mahaba. Kasi iba-ibang uri sila dito. Dito kasi sa Canada, iba't ibang uri sila na makakapamili ka. Kaya, ayun, yun ang even talong. Iba-ibang hugis nila, may bilog, may mahaba, iba-ibang kulay. Kaya minsan nakakalito kasi kung hinog na kasi maliit, natural na maliit sila. Pero halika ito yung kukuha pa ako ng mga dahon, hindi pa to sapat para kay Mrs. T. At nung last time nasabihan ako konti pa daw, siguro 3 pa nitong kukunin ko kung makakaya. Marami naman kaming ampalaya yung kagandahan ng puno ng ampalaya, marami kang kapag marami kang puno, hindi lang bunga makukuha mo kundi dahon. Kaya madalas nga mas maraming dahon na nagagamit namin. Kasi huwag nyo lang talagang todohing kalbuhin at magiging maayos naman pa rin ang inyong halaman. Ay kahit kukuha tayo ng ampalaya. Ito yung nauna naming ampalaya. May kita ninyo, medyo may kaliitan siya at nung una, mga payat siya. Kasi ang nangyari niyan, yung tubig dito sa garden beds, nasa garden bed siya, nasa raised bed, ay hindi ko nagstay dyan ng napakatagal. Nag-uulan kasi noon ng mga nakaraan mga panahon na yon at napabayaan yung tubig doon, so naging anabolic siya, o yung alam niyo yung mabahong tubig, at naka-apekto yun sa growth ng halaman ng ampalaya. Pero nung nalaman ko yun, tinanggal ko kasi may gripo yan, pwede nyo tanggalin Maganda kasi yun, naipon ninyo yung tubig, kaya sa tag-ulan hindi na kayo magdidilig. Pero pag nasobrahan, tulad naman ng nangyari dito, masama din yun kasi hindi agad pag tumagal ng tubig bumabaho siya. Eto, papakita ko sa inyo yung mga ilang bunga. Mga ilang bunga yan, tapos meron pa dito, at iba yung mga bubot pa maliliit. Itong isa, marami siya ng mga bulaklak, hindi ko na isa-isahin. Ganyan naman yan sige, kukuha na ako dito ng mga dahon uli kasi pwede na siyang kumuha ng dahon. Okay? I get the idea. Kukuha ko ng mga dahon pa at ng maluto ni Mrs. T ngayong gabi, hapunan namin. At ayun lang, hindi ko na papakita sa inyo kabuuan. Maring pakita ko sa inyo pagpitas ng yun, hinog na yun zoom ko. Hanggang dyan na lang yung laki niya, hinog na yan. At yung iba doon may doble ang haba doon o triple. Iba-iba nga silang hugis. Halika, papakita ko. Nabawasan ko na yung mga dahon dito. Siguro kuha pa ako ng konti, pero we'll see. Tingnan natin. Ito siya, i-zoom ko yun at nang makita ninyo yung maliliit pa, pero ito mga to pwede na. Ito tsaka yung nandoon,
Yan. Marami pa sila. Marami pa sila doon. Tapos doon sa taas may mga bubot, mga maliliit pa. Kaya magsasabay-sabay uli yan siguro in 2 weeks. Ganon. Kaya yan ang gamit ko, itong stepping stool. Iniwan ko na yan dito, nilalagay ko sa likod ng shed para easy access, para kung kailangan kong magpitas ng mga dahon ay yun ang ginagamit ko. Convenient siya, conveniente. Hanggang dito na lang. At teka, pitasin ko tapos ilalagay ko sa tray, papakita ko yung buong harvest. Alright, sandali lang. Okay, ito na yung mga napitas kong mga dahon. Ito na yun ang bunga, itong mga naputi. Sinama ko na ito para ipakita ko sa inyo na nakakaligtaan pa rin namin. Ayan naghinog na siya. Gagawin sanang binhito pero sadyang maaga pa. May mga darating pa talaga. Kaya pinakita ko lang to sa inyo. At siguro sapat na to sa amin. Yung mga kita nyo, iba-ibang hugis nila. At siguro kapareho rin sa atin sa Pilipinas. Hindi ko na kasi matandaan yun yung mga gulay sa atin. Kung anong uri, anong hugis, gano'ng karami. Dito lang ako sa Canada, sa North America, natutong magtanim. Kaya ito, marami pa akong mga dahon na pipitasin. Gusto ko lang matapos na itong video para ipakita sa inyo. At sana nakakaputi rin kayo ng marami sa mga pinaghirapan yung hardin. At kung hindi man, sa susunod na tagsibol, sa susunod na spring or summer ay tayo magtanim. Mga video ko na rin, ipapakita ko pa rin sa inyo kahit medyo paulit-ulit yun kung paano magtanim, para hopefully ma-impluwensyahan ko kayo. Ito yung bagay na gusto kong ma-impluwensyahan truly talaga, galing sa puso ko, na ma-impluwensyahan ko kayo dahil napakagandang magtanim, bulaklak man o mga gulay. Sa panahon ngayon, wala nang imposible na ano man ang kinlakihan mong gulay sa atin sa Pilipinas, pwede ninyong madala dito at matanim paulit-ulit bawat tagsibol, bawat tagaraw. Kaya hindi na excuse talaga ito. Even sa paso pwede siya. Okay, siya nga pala, kung gusto nyo kamustahin yung aking malunggay, eto siya. Ito yung aking malunggay at puno ng malunggay, at ilalagay ko siya sa mas malaking taniman. At unang pagkakataon ko itong gawin ngayong taon na to, kaya hindi ko alam kung mabubuhay ito sa akin during spring, during winter, pero hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Isa lang ang alam ko, patuloy ko hahanap at magtatanim nito dahil gusto ko di ba? Dahil mabuti to. Sana ganyan din kayo. At kung meron man kayong tips kung paano magpalaki nito, anong mga nangyayari sa kanya tuwing winter, kung gano'ng karaming araw o ganon, let me know din, diba? Kasi alam kong meron pang mas may alam sa akin sa pagtatanim ng malunggay na to. Ako kasi umpisa lang ito sa akin. Kita ninyo, wala na kaming kutsyon dito dahil babagyuhin kami ngayon dito buong weekend. Maraming 100 mil na tubig, marami yon na tubig, so hanggang weekend to. Kaya pinaprepare ko na lahat, pati mga halaman, kasi mga kalalo yung kamatis na babali yun sensitive naman sila, di ba, yung mga tangkay. Kaya ayun, yun lang, at tatapusin ko na ang aking video na to para ma-upload ko. At kaibigan, padayon.